Mga katangian ng isang babae na talagang hinahanap ng isang lalaki. Yes, mga kamamay. Sa mga tips na sasabihin ko po sa inyo, mahalaga pong malaman po ninyo ito para may gabay po kayo, may guide sa kung anong dapat maging kayo. Kung kayo ay wala pang jowa ngayon, kung kayo ay madalas nang naiiwanan, kung kayo ay madalas na ipinagpapalit, baka sakaling hindi mo alam yung mga tips na sasabihin ko sa inyo. So sa video ito, pag-uusapan natin yung mga katangian ng isang babae na talagang hinahanap o kinakabaliwan ng isang lalaki. So mga kamamay, alam ko, nakaka-excite yung topic na to. Huwag niyo sana kalimutan muna na mag-subscribe. Wala naman po itong bayad. Na mag-subscribe, mag-like at mag-comment dito kung may katanungan ka o may dagdag ka sa mga tips na sasabihin ko sa inyo sa video ito. Kaya mga kamamay, ano pang hinihintay natin? Huwag natin masyadong patagalin. So, ano nga ba yung mga katangian na talagang hinahanap ng isang lalaki o ng mga lalaki sa isang babae? So, number 1, hinahanap nila yung vibes na katulad nila. Yes, mga kamamay, yung mga gusto nila dapat fit din o gusto mo rin. Ibig sabihin, parehas kayo ng gusto, parehas kayo ng favorite, parehas kayo ng taste. Yun bang ganun, mga kamamay? At kung ikaw, alam mo sa sarili mo na ikaw yung babaeng madaling makiangkop, madaling makisama. Yung tipong pag nakilala mo siya, nagkasama kayo, nagkakaroon kayo ng mutual understanding, nagkakaintindihan kaagad kayo. Hindi kagaya ng ibang mga babae na sa halip na maging maayos ang pakikitungo, inaaway agad nila o inaaway nila. Anong mangyayari doon? Di hindi ka magugustuhan ng isang lalaki. Pero kung ikaw yung babae na madaling makiangkop, madaling maki-vibes, parehas kayo ng gusto, nagtatawanan kayo madalas, doon nadidevelop. Doon ka mas magugustuhan ng isang lalaki. Andiyan na yung darating na yung panahon dyan na hinahanap ka na niya, ikaw yung gusto niyang hanapin, ikaw na yung bukang bibig niya. Sa ganung pagkakataon, mga kamamay, madidevelop po ang inyong relasyong dalawa. Halimbawa, magkaibigan lang kayo ngayon, darating yung panahon na mahuhulog siya sa iyo. Dahil fit nga kayo Gusto mo yung vibes niya at gusto niya yung vibes mo. So ganun lang, vice versa lang. So isa yan sa mga katangian na talagang nagugustuhan o hinahanap ng mga kalalakihan sa isang babae. Yung babaeng katulad ng vibes nila. So number 2, yung babaeng totoo at syempre mapagkakatiwalaan. Yes, mga kamamay, halos lahat siguro ng mga kalalakihan ganito yung gusto Sino ba namang lalaki ang ayaw sa mapagkakatiwalaan? Ayaw sa totoo. Yung tipong kahit alam mong yung mapapagalitan ka o magagalit sa iyo yung isang lalaki, pinipili mo pa rin magsabi ng katotohanan. Yan yung minamahal. Yan yung talagang gustong-gusto ng mga kalalakihan sapagkat wala ka talaga magiging kasalanan Sinabi mo lang yung totoo, nagpakatotoo ka lang, okay? Iningatan mo yung tiwala niya sa'yo. Tatandaan niyo, mga kamamay, yung tiwala ang napakahirap ibalik at buuin once na ito ay nasira. Kaya bilang isang babae, bilang isang asawa, bilang isang jowa o bilang isang partner, alagaan po ninyo ang tiwala at syempre maging totoo kayo, maging loyal kayo. Hindi kagaya nung iba dyan, na kapag kaharap ang jowa, na kapag kaharap ang asawa, ayos na ayos. At pagtalikod naman nito, gagawa ng kalokohan. Which is pagka nahuli naman, okay, iiyak-iyak, hingi-hingi ng tawad, patawarin. Pero paano kung hindi ka patapatawad yung ginawa mo? Paano? Di katapusan na ng inyong relasyon. Paano? Di hindi ka na magugustuhan ng isang lalaki. Kaya kung ako sa inyong mga kamamay, lagi niyong pipiliin na alagaan ang tiwalang ibinigay. Ang pagiging totoo. Dapat maging ganyan kayo. Hindi yung magiging sakit kayo sa ulo. Oo, mahal kayo ng isang lalaki. Pero may hangganan ng pagmamahal ng mga yan kung paulit-ulit na kayo hindi kayo natututo. Kaya please, isa sa hinahanap ng maraming mga kalalakihan, yung pagiging mapagkakatiwalaan ninyo at pagiging totoo. Tatandaan nyo yan, mga kamamay. Lagi nyo tatandaan. Kahit sa kayo makarating, yung tiwala, alagaan ninyo, huwag nyo sisirain kahit kanino. Okay, hindi man sa inyong mga partner, kahit kanino, ingatan po ninyo yan. Okay? So next, yung babaeng maalaga, hindi lang sa partner, kundi sa kanyang sarili. Yes, mga kamamay, kung kayo po yung mga babaeng marunong mag-alaga ng partner,
Yung tipong inaalagaan nyo sila na ipinagluluto nyo sa umaga, pinaghahanda nyo ng damit bago pumasok sa trabaho, pinaglalaban nyo, pinagsisilbihan nyo. Ibig sabihin, pinapadali nyo yung kanyang buhay sapagkat alam mo na hindi rin biro yung kanyang trabaho. Hindi rin biro ang kanyang responsibilidad sa pamilya ninyo. Ginagantihan mo lang ito ng kabutihan. Kapag kaganyan ka sa kanya, mas mamahalin ka niya. Sapagkat nakikita niya na responsable ka eh. Sapagkat nakikita niya nakatulong ka niya sa hirap at ginhawa. Okay? Yung pagiging maalaga mo sa kanya, yan ang mamahalin sa iyo. At kung hindi pa man kayo mag-asawa, hindi pa man kayo magjowa, yung pagmamahal, yung pag-aalaga mo sa lalaking ginugusto mo, mapapansin niya yon. At yan ang dahilan kung bakit kanya pipiliin, kung bakit siya mag-i-stay sa'yo. At syempre, yung pag-aalaga mo sa katawan mo, sa sarili mo, hindi lang sa partner mo, hindi lang sa lalaking ginugusto mo, dapat sarili mo din. Kaya nga sabi nga nung iba, alagaan mo muna sarili mo bago ka mag-alaga ng iba. Para sa ganon, talagang handang-handa ka na. Pasok sa isang relasyon. Baka mamaya, may asawa ka, tapos yung sarili mo, hindi mo man lang maayos. Kaya ka iniwan, kaya ka pinagpalit, dahil masyado ka nakafocus sa kanya. Yung sarili mo, hindi mo na inuna. Hindi ka nagsa-self-improve. Hindi ka nagwo-workout. Tumaba ka na masyado. Pumangit na yung figure mo. Baka yan pa yung maging dahilan kung bakit ka ipagpapalit ng asawa mo. Oo, masipag ka. Oo, mapagmahal ka. Oo, maalaga ka. Pero yung sarili mo, hindi mo maasikaso. Bali, wala rin. Ang hirap i-depensa nun eh. Iniwang ka dahil sa hindi ka nag-aayos. Kahit kumpleto ka naman sa requirements, maalaga, maasikaso, mapagmahal, minsan hindi pa rin valid yun, ganun eh. Kailangan talaga ayusin mo ang sarili mo, mag-self-improve ka araw-araw para makita ng isang lalaki na nandiyan ka para sa kanya. Kasi pag nakikita ng isang lalaki na napapabayaan mo na yung sarili mo, nalolosyang ka na, nauumay na eh, nawawala na yung spark, nawawala na yung attraction. Kaya yung attraction napupunta sa iba. Kung sino yung makita niyang maganda sa kanyang paningin, yun ang kanyang popormahan, which is masakit yun. Kaya please mga kamamay, ngayon pa lang, inire-remind ko na kayo, kung inaalagaan niyo siya, alagaan niyo din sarili ninyo. Okay? Gumastos kayo kahit paano, kahit pa konti-konti sa inyong sarili, mag-invest kayo. Mapera nga kayo, iniwanan naman kayo. Mapera nga kayo, hindi kayo mag-aayos. Di ba? Kaya kung gusto niyo na mahalin kayo at hanap-hanapin kayo ng isang lalaki, kailangan mag-focus ka sa pag-aalaga sa kanya at the same time sa iyong sarili din. Right? So next, yung mga babaeng marunong appreciate. Yes, mga kamamay. Kaso, sa panahon ngayon, kukunti na lang yung mga babaeng ganito eh. Yung mga babaeng marunong appreciate, marunong magpasalamat sa mga bagay-bagay na ibinibigay ng isang lalaki. Yung tipong pag binigyan ka ng isang gamit, binigyan ka ng pamango, pasalamatan mo. Inilibre ka sa labas, pasalamatan mo. Hindi yung inilibre ka na sa labas, reklamo ka pa sa pagkain. Hindi yung ibinili ka na ng pamango, sabihin mo, ang baho. Amoy pang matanda. Huwag ganun. Learn how to appreciate things, gift, o kung ano mang ibinigay sa inyo ng isang lalaki. Para sa ganun, hindi siya maumay. Nabigyan ka pa sa susunod. Tingnan ninyo. Pag nagreklamo kayo, sa halip na magpasalamat, ewan ko lang kung bigyan ka pa niya sa susunod. Sa maliit na bagay, hindi mo na kayang i-appreciate. Sa malaki pa. Di ba? Pero kung ikaw yung babaeng nagpapakita ng kasiyahan, katuwaan, kagalakan, at pinagpapasalamat lahat ng ibinibigay sa inyo ng isang lalaki, malamang sa malamang, hindi mananawa ang isang lalaki na bigyan ka ng kung ano-ano. Dahil marunong kang appreciate eh. Marunong kang magpasalamat. At kung kayo man ay binibigyan, hindi lang dapat appreciation ang inyong ibigay. Kung paano nyo alagaan yung kanyang ibinigay, mas matutuwa ang isang lalaki. Mas maraming lalaki ang ginugusto yung ganyang klaseng mga babae. Marunong mag-ingat, marunong magpasalamat. Okay? So, kaya mga girls, kung kayo man ay mga babaeng ma-appreciate, malamang sa malamang, marami ang makaka-appreciate din sa inyo. Marami ang magkakagusto, marami ang iingatan ka. And last, yung babaeng marunong makinig at sumunod. Yes, mga kamamay. Kung ikaw ay isang babaeng marunong makinig at sumunod, ibig sabihin, nagpapasakop ka sa isang lalaki. Yung tipong pinakikinggan mo siya sa kung anumang mga sinasabi niya. Sign of respect po yun. Sign of respect at ibig sabihin nun, sign po yun ng pagmamahal. Pag nirerespeto mo ang isang lalaki, minamahal mo siya. At kung hindi ka naman nakikinig sa kanya, hindi ka sumusunod, it means, hindi mo siya minamahal, hindi mo siya nirerespeto at iginagalang.
Sa madaling sabi, taliwas ka sa kagustuhan niya. At pag nangyari yun, hindi kayo magkakasundo. Mawawala ang attraction, mawawala ang pag-ibig, sapagkat wala na kayong koneksyong dalawa. Kaya kung ikaw ay isang babae na nakikinig at sumusunod sa mga utos kung alam mong tama ng isang lalaki, diyan kanya mas gugustuhin, mas mamahalin, mas iingatan. At kung kayo man ay wala pa sa isang relasyon, diyan kanya pahahalagahan. So sa ngayon mga kamamayan lang muna ang ating mga love advice na ating share yung mga katangian ng isang babae na talagang hinahanap ng maraming mga kalalakihan. So paano mga kamamay, mahal ko po kayo, lagi yung tatandaan yan. See you for our next vlog. Paalam.